dumating na rin yung aking Maribank physical card. Exactly 10 days po talaga dumating siya from the time na in-order ko po siya kasi July 28 ko po siya in-order at dumating po siya ng August 7. I have here my old Cbank physical card. So actually is gumagana pa naman po ito. Pwede pa din po siyang gamitin. So gusto ko lang kasi talaga 'di ba na bago rin yung aking card dito. Since nagkaroon po ng transition po si Cbank 'di ba into Maribank na siya ngayon at may pa-credit card na po siya. Bali 2-in-1 na kasi ito. Nagiging debit card na po ito at the same time po, naging credit card na rin po natin siya. So dahil Cbank pa siya noon, ang gusto ko lang talaga ng updated version. Kaya nga po, nag-request po ako ng updated po na physical card po, which is Maribank na yung pangalan niya. So in this video guys, bukod sa mag-unboxing tayo at i-share ko po sa inyo paano mag-activate po bagong physical card po ni Maribank ngayon, yung updated version. Of course, i-share ko din po sa inyo yung mga katanungan nyo po no, kung paano po ako na-aprubahan dito. Kasi ang dami nyo pong nagtatanong sa akin dun sa recent video ko regarding kay Maribank credit card. So, ang daming tanong doon kung gano'n daw ba ako katagal, paano daw ba ma-offeran, etc. Well, don't worry guys, lahat po yan isi-share ko po sa inyo. Well, bago ako magpatuloy na, disclaimer lang po, I'm not a financial and loan expert and this video po is not sponsored. Gusto ko lang po siyang i-share sa inyo para dagdag awareness na rin po, no? Actually guys, one of the leading digital bank app po ngayon itong si Maribank at talaga namang official na po na siya po ay digital bank. Which is guys, maganda po talaga na meron po tayo nito since wala naman po siyang hinihinging income proof kapag po tayo ay nag-create po ng account po dito sa Maribank ngayon. Download lang naman natin siya easily po sa Google Play Store, sa Huawei, sa App Store. And then gamitin niyo lang po yung code ko, to create an account. Anyways, ilalagay ko na lang po dyan sa description box or sa comment section po yung link po, no, para legit po talaga na magkaroon po kayong Maribank account. Well, anyways guys, alam niyo ang kagandahan, pwede pa kayong kumita or mag-earn po talaga ng 150 pesos kapag nag-create po kayo ng account dito. Of course, no, may mechanics yon. Kapag nag-create po kayo ng account at successful na po yung pag-create nyo po, no, mag-deposit po kayo dyan ng 1,000 pesos lang. And then, i-stay nyo yan, wag nyong galawin in 3 days. At least 1,000 pesos in 3 days po yon. So, kapag na-detect po ng system yon na na-keep nyo po yan, bibigyan niya po kayo ng cash reward po worth 150 pesos. Ayaw mo pa ba yun? Then, after po nyo, no, pwede nyo na pong galawin or i-withdraw po yung 1,000 pesos nyo. At least nakuha nyo na yung 150, o diba? Kikita ka dun So again, use my promo code po para kahit pa paano po legit yung nagiging process ninyo at pag-create nyo ng account. Well, back to this, my new Maribank physical card. At alam nyo ba, ang nag-deliver sa akin is si SPX or si Shopee Express. Di ba nga magka-tandem sila ni Shopee? And then of course, no, in-unbox ko kaagad. Binuksan ko naman din kaagad para naman makita ko dahil excited talaga ako sa bagong Maribank app na ito. So ayan na nga po siya. Kung makakumpara nyo po yung old sa new, no, so medyo pale orange yung isa and then yung isa naman is talagang buhay na buhay at ang laki-laki na nakasulat na Maribank. Well, ito yung harap niya, no. Ito po yung likod ng bago. Ito po yung sa luma. Well, ang ganda, no. Ang ganda dito kasi buhay na buhay nga yung kulay. So, anyways po, ano pong mangyayari sa old physical card ko po na ito? So, magagamit ko pa ba siya kapag na-activate ko ito? So, the answer po most probably is no na po, no. Kasi once po na inactivate po natin ito, so of course, ito na po yung card number or card details po na matidetect po ng system. So, ito po is wala na. Well, anyways guys, quick activation, no. Baka magtanong kayo paano mag-activate na ito. Punta tayo sa app. And then, as of the moment, naka-lock po yung aking card dito. And kung makikita nyo dito sa gitna, may nakalagay po dyan physical card, then activate. So, yan po yung kinlik ko. And then, after po niya, no, click lang natin yung activate card sa baba. Then, nakalagay po dito, unable to activate physical card. Kasi daw po, nakalock yung virtual card ko or na-lock ko siya dito, diba? So, balikan natin. So, unlock lang natin yan. And then, kapag na-unlock na po siya, balik tayo, activate po natin ulit. Then, after po niyan, may nakalagay po dito, once you receive your physical card, follow the steps on the mailer to activate it by scanning the QR code. So, makikita po natin yan po doon sa envelope po nakasama po nito. No? Pwede po natin i-scan yung QR code. Pwede rin po natin i-enter po yung activation code po na ito. Pero ako po, in-scan ko po yung QR code para mabilis ko po siyang ma-detect. And then, after po niyan, mag-enter po tayo ng ating password po dito sa app. And after niyan, guys, activated na po siya. Ganun lang siya kadaling mag-activate. And finally po, ito na po yung magagamit ko. Ito na po yung pinaka-updated. Well, by the way, no, hindi ko pala na-mention, guys, etong Maribank card po na ito. Since meron akong physical card dati, diba? Actually, ang bayad ko dito, no, nasa 200 pesos ata yun. Yes, parang ganun po siya. Pero ito pong Maribank card ko po ngayon, meron po siyang bayad din po, pero maliit lang. 49 pesos lang po. Actually, guys, pwede po natin siyang ma-refund. May card fee rebate daw po siya. So, gamitin lang daw po ang ating Maribank card
card ng 5 times sa loob po ng 30 days mula sa activation po nito. So, wala pong minimum spend para daw magkaroon po tayo ng rebate or refund po ito no doon sa binayad natin. So, nakalagay po dito para lang ito sa pinakaunang physical card order. Since pangalawa ko na ito, I don't know kung applicable siya sa akin. Pero okay lang din naman kasi 49 pesos lang naman po yung binayad ko dito sa pangalawang card ko. Well, again po, this is 2-in-1 function po, no? Ito na rin po yung ating debit card. Pwede po tayong mag-withdraw dito. At the same time, guys, credit card na po siya. Pwede na po natin siyang gamitin. Pang tap, pang swipe, pang bayad po, no? Kasi credit card nga, diba? Well, finally po, no? Ito lang naman is very quick, which is po yung mga tinatanong po ng aking mga viewers doon sa last video ko. Nung na-approve kasi ako, worth 75,000 pesos sa aking credit card po na ito, which is tinatawag na Marie Credit. At magkaiba si Marie Loan kay Marie Credit, ha? Si Marie Loan, withdrawable yun. Good as cash po talaga, pautang po talaga nila yun. Which is meron din po ako doon, may offer ako doon 30,000 pesos. At hindi pa po ako nag-i-increase doon. Pero gladly na lang, kahit papaano po, na-offeran din po tayo ng Marie Credit Card or Marie Bank Credit Card po na ito. At as first timer nga po na na-invite through email, notify siya sa akin na pwede ko daw pong i-apply. So, nung in-apply ko po yan, at may video ko niyan, nung recent video ko guys, yun po yung video na yun, which is ang dami niyo pong tanong dyan regarding Marie Bank Credit Card. Dahil po na-aprubahan po ako agad kasi as first timer worth 75,000 pesos. Yes, pwede po. Pwede po tayong mag-apply kahit wala po tayong ma-submit po ng mga payslip, BIR, financial statements, may mga ganun po kasi nire-require. Pero guys, if ever po meron kayo nun, of course, i-go nyo yun kasi mataas po at advantage po talaga ang chance po na mataas din, like 6 digit yung i-offer sa inyo. And for those asking po no, kung gaano na ako katagal sa Marie Bank, which is formerly Cbank pa po siya, 3 years mahigit na rin po ako dito. Mag-4 years na po ata ako dito, no? Kasi si Cbank kasi turning 4 years old kasi siya, di ba? So, isa din ako sa pioneer na naabutan ko po talaga si Cbank na wala pa nga siyang pautang nun eh. Hindi ko naman nakalain na sobrang mamayagpag pala itong si Marie Bank. Magkakaroon na rin siya ng ganitong benefits. So, again guys, no, hindi naman ata to kung gaano kakatagal. Of course, advantage yun. Ang gusto lang po ni Marie Bank po, no, talaga. Sa active user ka po, na kanilang bank app, like, nagde-deposit ka, ini-enjoy mo yung features, at may frequent activity ka. And then, sa case ko po kasi guys, no, ito pa po yung isa. Dahil po meron akong Marie Loan, inuutang ko po talaga yan. Kasi malit lang yung add-on interest rate niya, nasa 2.95% monthly lang. And I believe po, naka-affect po yun sa assessment nila sa akin, kaya po na-invite ako agad. So, kung ang balak mo lang na mag-create ka ng account, huwag kang uwasan na agad-agad ma-offeran ka. Siguro ma-offeran ka din, pero hindi ko sure kung talagang mabilis. And one thing more, please po, please ha, kasi eto din, isa din po ito sa factor, maniwala kayo. May connection itong si Marie Bank kay S-Loan at kay S-Pay Later. So, ano ibig kong sabihin? So, please lang po, wag po kayong mag-abandon or magpaka-bad payer po sa S-Pay Later tsaka sa S-Loan kasi yun din yung isa sa reason kung bakit hindi kayo ma-offer-offeran. Maniwala kayo, magkakakonekta po sila. Kasi ako guys, never po akong na-delay dyan sa S-Pay Later tsaka sa S-Loan at palagi ko rin yan ginagamit. So, yun siguro, isa din yun sa factor. And lastly guys, no, eto din ha, kasi ang dami yung complaints na ang tagal ko na sa Marie Bank, wala naman akong offer, Marie Loan lang yung meron ako. Antay ako ng ganyan, ba't ang tagal? Eh, frequent user naman ako. Di-deposit naman ako dyan. Yung mga ganun yung pong sinasabi, diba? Please know ha, si Marie Bank kasi, hindi lang siya dependent po sa record natin sa ating Marie Bank app or sa Shopee. Nag-i-inquire din po ito outside Marie Bank app. So, dahil po siya ay legit po, pwede po nila tayong i-assess po if meron po tayong bad record po outside Marie Bank app, kung may existing loan or abandonment po ng loans po outside Marie Bank app, like sa other online loan platforms po na legit din. So, nalalaman po yan upon assessment po. So, ini-evaluate din po tayo through our credit scoring po. Hindi lang dito sa Marie Bank. Kaya for those asking po, tingnan nyo rin ha, tingnan nyo rin. Pero yun, ang daming factors to consider. Isettle nyo yung mga accounts nyo na hindi okay or na-abandon nyo na isettle nyo yan kasi hindi talaga kayo ma-offeran kapag ganun. Kasi digital bank app po ito, medyo mahigpit din. At saka pera kasi ito eh. So, ipagkakatiwala sa atin ito. And I'm so happy kasi isa ako sa napagkakatiwalaan. Wala na ways, no? If ever may katanungan pa po kayo, tips, or kahit ano po about Marie Bank na kaya kong sasagutin ko po yan. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!